Ihatid mo na lang itong huling order tapos umuwi ka na para magluto para kay nanay. Ah, oy, Miss, ulit. Tay, sinabi ko na sa'yo, kung hindi mo kilalanin si Chengzhou, hindi ako uuwi kasama mo. Miss sabi ng master basta handa kang umuwi, kikilalanin niya ang kasal mo kay Mr. Gu. Sa lahat ng mga taon, kung wala ang suporta ng master sa likod, hindi makakamit ni Mr. Gu ang kanyang narating ngayon. At ngayon, Miss, malamang hindi ka nag-iisa, di ba? Tay, paano mo nalaman na buntis ako? Hindi ko pa nasabi kay Chengzhou. Totoo ba ang sinabi ni Assistant Wang? Talaga bang handa ka tanggapin si Chengzhou? Miss, natatakot akong nakalimutan mo kung kaninong mundo ang Cloud City ngayon. Bawat kilos mo ay nasa ilalim ng pagmamatyag ng master. Oh, syempre. Ang tatay ko talagang ang pinakamakapangyarihang tao sa Cloud City. Hindi ko alam kung ano ang nakikita mo sa batang iyon. Isang lalaking hindi man lang makilala ang mukha mo. Tay, naaksidente siya sa sasakyan at nawala ang memorya. Hindi naman niya sinasadya. Kapag bumuti na ang kalusugan niya, sasabihin ko na sa kanya. Sa ngayon, natatakot akong magalit siya. Sige, sige. Natatakot kang magalit sa isang binata, ngunit hindi natatakot na magalit ang matanda mong ama. Uy, Malapit nang madelay ang order mo. Pakiusap, Tay, ubos na ang i-deliver mo oras na ko. agad. uuwi na ako pagkatapos ng huling delivery na ito, tapos dadalhin ko si Chengzhou para makita ka. At talagang hindi mo dapat sabihin ito, kahit kanino. Hindi pa alam ni Chengzhou ang tunay kong pagkatao. Ngayong gabi, sorpresahin ko siya. Hey. Simula nang umalis ang nanay niya, natatakot ako na baka siya ay magdusa, kahit maliit na sama ng loob, kaya lumaki siyang napakamapilit at mapaghimagsik. Ginoo, isa lang po ang binibini natin. Natural lang na alagaan siya. Umuwi na tayo. Sa wakas, pumayag na si tatay kay Chengzhou. Sa mga nakaraang taon, ang pinsalang nakuha ni Chengzhou mula sa pagsabog na iyon, ginamot ko ito sa bawat bowl ng gamot. Ito ang aming kahon ng kayamanan ng pamilya Gu. Naglalaman ito ng sinaunang double fish jade pendant. Kapag nakilala mo ang taong gusto mong makasama sa buhay, ibibigay mo sa kanya ang kabilang bahagi. Handa ka bang tanggapin ito? Wa. Kapag gumaling na ako, pakakasalan na kita. Hindi na tayo maghihiwalay. Noong sumabog ang pabrika, iniligtas ako ni Chengzhou. Para mapakasalan si Chengzhou, hindi ako nagdalawang isip na humiwalay sa aking pamilya. Kung malaman niyang ako ang tagapagmana, dapat siyang magulat ng masaya. Gusto kong gawing ang pinakarespetadong tao sa yundo si Chengzhou. Pagkatapos kong i-deliver ang huling take-out order na ito, dapat akong umuwi at magluto ng gamot para kay Chengzhou. Sabihin sa kanya kung sino talaga ako. Kuya Chengzhou, tapos ka ng maligo. Kuya Chengzhou, ang bango mo. Gu Chengzhou. Chen Weiwei, anong ginagawa mo? Shuning, tagal na kitang hindi nakikita. Bakit ang layo mo naman? Hindi mo ba alam, ang mga lalaki, gusto nila ng fishnet, di ba? Kanina, si Chengzhou ay sobrang sabik, parang hindi pa siya nakatikim. Kayo. Hindi ko maintindihan. Sabi ni Chengzhou, tuwing kasama ka niya. Parang may kahoy siyang kasama. Walang hiya kang mang-aagaw ng asawa. Ang hindi minamahal ang sira ng relasyon. Sa tingin mo, sa mukha mong mapatla, magugustuhan ka pa ni Chengzhou. Noong araw, kung hindi mo sinamantala ang aksidente ni Chengzhou, at ang pagkakoma niya, at pinilit siyang pakasalan ka. Saan ka ba sa pamilya Gu? Sa mga nakaraang taon, naalagaan mong mabuti si Chengzhou, pero ngayong gumaling na siya. Kung marunong kang umintindi, dapat mong bitawan ang pagiging Mrs. Gu, at ako na ang pumalit. Mga agaw ba ng asawa ay ganito na ngayon? Pinaghirapan ko, naalagaan siya sa loob ng maraming taon. Bakit ko dapat bitawan?
Oo. Weiwei. Shen Shuning, anong ginagawa mo? May sakit pa si Weiwei. Ako dapat ang magtanong sa'yo? Hindi mo ba nakikitang nagpapanggap lang siya? Oy, Chengzhou. Huwag mo namang sisihin si Shuning, okay? Kasalanan ko lahat. Si Weiwei ay palaging nagmamalasakit sa'yo, at binabaliktad mo ang katotohanan. Tao ka ba? Chen Weiwei, tumigil ka sa pagpapanggap sa akin. Ano ba talaga ang ginagawa mo kanina? Oh, Shuning. Nakikiusap ako. Huwag mo na akong saktan muli, okay? Anong ginagawa mo? Chengzhou, huwag mo namang sisihin si Shuning. Kasalanan ko lahat. Oo. Hoy, Weiwei, okay ka lang? Anong problema? Ang init ng noo mo, isasama na kita sa ospital. Yu Chengzhou, ang sakit ng tiyan ko. Isama mo ako sa ospital. Deserve mo yan. Yu Chengzhou, parang tanga ang pakiramdam ko sa'yo. Oras na para tapusin ang komedyang ito. Alam mo ba kung anong oras na? Umuwi ka ng ganitong oras? Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko, ni hindi ka man lang bumili ng pagkain. Gusto mo ba akong patayin sa gutom? Wala akong gana makipagtalo sa'yo ngayon. Kailangan kong pumunta sa ospital para magpa-check up. Wala kang kwenta. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob ngayon? Papaano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Sa mga nakaraang taon, walang senyales ng sanggol. Ano bang silbi mo? At ngayon, magsusumigaw ka pa sa akin? Talagang isa kang walang utang na loob na hamak ipinanganak ngunit hindi pinalaki. Ma, anong ginagawa mo? Oh, Diyos ko! Chengzhou, nakauwi ka na sa wakas. Ang asawa mo pinagtangkaan niya akong saktan. Ikaw, itong anak na nakakalimot sa nanay kapag may asawa na. Aray, Tita, okay ka lang ba? Wei, ayos lang ako. Si Weiwei, napakaamo at maalalahanin. Si Chengzhou ay napakaswerte na mayroon ka. Shen Shuning. Hindi lang sinaktan si Weiwei, gusto mo pa bang saktan ang nanay ko? Weiwei, anong problema? Okay ka lang ba? Aray, nasaktan ka ba saan man? Ang kapal ng mukha mong apihin si Weiwei. Si Weiwei ang tagapagmana ng Chen Group. Sa paggawa nito, sinusubukan mo bang sirain si Chengzhou? Chen Group, ang tagapagmana ng Chen Group. Ganoon ba kalaki iyon? Haha, hindi naman ganoon kagaling ang Chen Group. Ikaw, isang tagapaghatid ay sobrang galing. Kahit maghatid ka ng pagkain buong buhay mo, hindi mo kailanman kikitain ang mayroon sila, hindi man lang ang halaga ng isang tasa. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, mas mabuti pang manalangin ka na okay si Weiwei. Kung hindi, babalatan kita ng buhay. Kaya sa iyong puso, napakahalaga ba ng kapangyarihan at kayamanan? Shen Shuning. Sa tingin ko, wala ka ng pag-asa. Ang walang pag-asa ay ikaw. Lahat ng mga taon na ito, para sa pamilyang ito, nagsumikap ako ng walang reklamo, naghatid ng pagkain para suportahan ang sambahayan. Kailangan ko pa ring umuwi at maglingkod sa iyo, isang inang laging may masasabi. At ikaw, anong ginagawa mo? Ikaw ang malaking boss sa kumpanya, nag-enjoy sa aircon at may kabig. Shen Shuning. Paano ka naging ganito? Parang isang palengkera. At ngayon naglakas loob ka pang magmura? Sasampalin ko ang bibig mo hanggang mamaga. Nanay? Noong una, tatanggap sana ako ng investment mula sa pamilya Shen, ang unang pamilya ng Yundu, at masaya ako. Ngayon, dahil sa inyong dalawa na ginulo ito, wala na akong gana. Ang pamilya Shen na iyon, kasing yaman ng isang bansa. Wa, Oh my! Ang pamilya Gu ay yumayaman muli. Ngunit ang ilang tao ay isinilang upang magdala ng malas sa ating pamilya Gu. Kakapilit ko lang na palayasin siya ngayon sa labas ng bahay at ang aking anak nagkaroon ng swerte. Hindi ito maiiwasan. Ito ay dapat ikredito kay Weiwei, tama? Pirmahan mo itong kasunduan sa diborsyo. Pero linawin natin ang isang bagay. Noong time na iyon, ikaw ang naghabol sa anak ko. Kaya wala kahit isang piso ng pamilya Gu mapupunta sa iyo. Posible kaya na ang pamumuhunan ng pamilya Shen
ay dahil lahat sa akin at walang kinalaman. Kay Chen Vai na ito, Haha, ang pamilya Shen, kinokontrol nila ang buong ekonomiya ng Yundu. Delivery driver ka lang, walang pera, walang kapangyarihan. Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang tagapagmana ng pamilya Shen? paano kung sasabihin ko sa iyo na ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Shen? Humpake. Ikaw ang tagapagmana ng Shen. Susunod sasabihin mo na nagtatago ka sa lahat ng mga taon na ito para kay Chengzhou. Shuning, ang galing mo magsinungaling. Bakit hindi ka sumali sa paligsahan ng pagsisinungaling? Shen Shuning, pwede bang tumigil ka sa pagpapanggap? Delivery driver ka. Huwag mong sabihin ikaw ang tagapagmana ng Shen. Kahit sabihin mo nakatulong ka nila, walang maniniwala sa iyo. Kapag mas ganyan ka, lalo kitang nandidiring. Chengzhou, tigilan mo na ang pagsasayang ng oras sa kanya. Sabihin mo sa kanya na pumirma at umalis na sa pamilya Gu. Sigurado ka bang naisip mo na ito ng mabuti? Pumirma rito. Shuning, kung dahil ito sa akin, humihingi ako ng tawad sa iyo. Pero si Chengzhou at ako, talagang wala kaming anuman. Okay ka lang ba? Ayos lang ako, basta hindi galit si Shuning. Hindi ako tatutol kung masaktan ako ng kaunti. Che, Wei, huwag kang madaya sa babaeng walang hiya. Sinusubukan lang niyang kumapit sa pamilya Gu at huwag umalis. Alamin mo ang iyong lugar. Pumirma ka na lang at umalis. Mas mabuting pag-isipan mo ito. Ang mga kahihinatnan ng pagpirma sa kasunduang ito. Walang mga kahihinatnan na hindi ko kayang panagutan. Paano ba hindi ko napagtanto na napakahipokrito mo? Dahil napakahipokrito mo ngayon, manatili ka na lang ng masunurin sa pamilya Gu. At maging isang tamang mayamang asawa. Narinig mo lang ang sinabi ng nanay ko. Kung gusto mo ng diborsyo, huwag mong asahan na makakakuha ka ng kahit isang sentimo. Kaya, sa iyong mga mata, ako ay napakawalang saysay. Lahat ng damdamin sa mga taon. Sinusukat mo lang ba ng pera? Hindi ka ba mapagmataas? Huwag mong kalimutan. Noon, puro peke ang suot mo noong pumunta ka sa pamilya Gu. Kung hindi dahil nakahiga si Chengzhou sa kanyang hospital bed, ikaw ay nagmamakaawa, napakasalan siya. Sa tingin mo ba pumayag ako, napakasalan mo ang aming Chengzhou? Sa madaling salita, nag-aalala ako kung may mangyari sa aming Chengzhou. Wala nang mag-aalaga sa kanya. Pagka? Kalimutan mo na. Walang silbi ang magsalita pa. Anong ginagawa mo? Kahit sa diborsyo, kailangan mo ng pahintulot ko. Shen Shuning, huwag mong ipilit. Gu Chengzhou. Kasama mo si Chen Weiwei. At ginugulo mo ako. Nakakadiri ka. Hindi mo pipirmahan ang divorce papers. Hindi ka naman nahuhulog sa akin, di ba? Chengzhou, Shen Shuning, huwag kang magaling. Bukod dito, kung hiwalayan mo ako, sino sa yundo ang gugustuhin ka? Mga natira na pinaglaruan ko. Gu Chengzhou. Kailangan mong maintindihan. May mga taong mas mataas sa iyo, at langit sa ibabaw ng langit. Ikaw, Gu Chengzhou, hindi ikaw ang langit ng Yundu. Kung gayon wala kang karapatang hiwalayan ako. Chengzhou, nandito pa rin ako para sa iyo. Oo, yun nga. Kung hiwalayan kita, hindi ba yun pabor sa iyo? Maaari mong pakasalan si Chen Weiwei. Hindi na kailangang magtago sa mga hotel. Pwede bang tumigil ka sa pag-iisip ng sobra? Pumunta ako sa hotel para alagaan si Weiwei. May lagnat si Weiwei. Gusto ko lang siyang dalhin sa ospital. Ang dahilan na yon. Naniniwala ka ba sa sarili mo? Nakakatawa. Ang sarili kong asawa, kumukuha ng kwarto sa hotel kasama ang ibang babae. Ako pa ang nagbigay ng kondom. Shuning, bakit mo ako paulit-ulit na sinisiraan? Babae ako. Kailangan ko pang mag-asawa. Patuloy mo itong ginagawa. Hindi na talaga ako makakapagpatuloy. Mabuti pang mamatay na lang ako. Weiwei, huwag kang magalit.
Ako'y tuturuan ko ng leksyon. Yang babaeng yan para sa iyo. Pigilan mo na ang kabulastugan. Humingi ka ng tawad kay Weiwei ngayon. Galit ang nanay ko, kung hindi, hindi ko siya mapipigilan. Maingat kitang inalagaan gamit ang herbal na pagkain. Para lang magamit mo ang lahat ng iyong lakas para itulak ako palayo. Ako, Sinungaling ka. Sa nakaraang ilang taon, ang mga herbal na pagkain ay lahat ginawa ni Weiwei. sa lahat ng mga taon, lahat sila ay ginawa mo. Weiwei, huwag kang mahiya na aminin iyon. Nakita kitang ginawa ang mga iyon gamit ang sarili kong mga mata. Wala iyon, talaga. Gumawa lang ako ng ilang herbal na pagkain para kay Chengzhou. Dahil sinasabi mong ikaw ang gumawa ng mga herbal na pagkain. Anong ebidensya ang meron ka? Gusto ko lang na gumaling ang kalusugan ni Chengzhou. Wala akong anumang ebidensya. Hindi lahat ay katulad mo, Shen Shuning. Palagi kang nag-iisip ng 10 hakbang ng maaga. Kung ganoon ka kalkulado, bakit hindi ka na lang magbenta ng sarili mo? Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sinasabi mong ikaw ang gumawa ng mga herbal na pagkain. May ebidensya ka ba? Okay lang, Weiwei. Huwag kang matakot. Ako ang ebidensya. Anak, ang herbal na pagkain na ito ay inihatid sa tamang oras araw-araw. Pero ito ay ang maliit na sinungaling na kumuha ng kredito. Ang driver ko ay maaari ring tumstigo. Kung gayon, bakit hindi mo? Sinabi ang totoo kanina? Dahil sinabihan ko si tita na huwag magsabi ng kahit ano. Dahil gusto ko na ang relasyon mo kay Chengzhou ay gumaling. Oo, tama iyan. Kaya nagsisinungaling ka pala sa akin sa lahat ng panahon. Akala ko talaga na ang kalusugan ko ay ganap na gumaling dahil sa iyo. Batay lang sa ilang mga salita. Naniniwala ka sa kanila. Isang taong hindi man lang marunong mag-iba ng herbs. At isang taong gusto na palayasin ako araw-araw. At ang driver ay nasa side niya. Dahil lang may sinabi si Chen Weiwei. Hindi ibig sabihin na totoo iyon. Chengzhou, ako ang iyong ina. Paano ako magsisinungaling sa iyo? Tama iyan, Shuning. Kahit na hindi ako marunong mag-iba ng herbs. Matitikman ko ang mga ito isa-isa at ikumpara sa mga lasa na inilarawan online. Tama iyan. Maari akong tumestigo sa lahat ng iyon. Ginawa ni Weiwei ang lahat ng mga bagay na iyon at nakita ko ang lahat gamit ang sarili kong mga mata. Talagang hindi ka dapat maloko ng babaeng ito. Talaga namang para kay Chen Weiwei. Magsinungaling ka ng walang kahihiyan. Chengzhou, ito ang lahat ng bagay na nakita ng iyong ina gamit ang sarili niyang mga mata. Huwag mong hayaang lokohin ka ng babaeng ito. Si Weiwei ay mabait gaya ng dati. Weiwei, pinaghirapan mo ang lahat ng mga taong ito. Gu Chengzhou, hindi ko akalaing ang utak mo ay napakasimple. Naniniwala ka dahil lang sa ilang salita mula sa kanila. Nagkamali ako sa iyo. Tumigil ka diyan. Nanay, pakawalan mo na siya. Sinungaling siya. Gusto kong makita kung paano siya mabubuhay kung wala ako. Hindi na ako miyembro ng pamilya Gu. Akala mo ba gusto kong umasikaso sa'yo? Huwag kang magmataas. Kung gayon, tumigil ka sa kakahol. Hindi ko rin kayang tingnan ka. Ha, matalas pa rin ang dila mo. Tingnan mo, ang mga damit sa ilalim ng uniformeng, pang-deliver na iyan. Pinili ni Chengzhou para sa'yo, di ba? Anong ginagawa mo? Dahil aalis ka sa aming pamilya? Lahat ng nasa iyo na may kinalaman sa pamilya Gu, iiwan mo ang bawat piraso dito mismo. Gu Chengzhou, manonood ka lang ba habang binubuli nila ako? Noon, ginawa niya ang lahat para pakasalan ako. Gusto kong makita kung gusto ba talaga niya ng diborsyo. Hindi ba't napakakayang-kaya mo? Pagkatapos ngayong araw, ituturing ko ng patay si Gu Chengzhou noong gabing iniligtas niya ako.
Anong sinabi mo? Kuya Chengzhou, medyo nahihilo pa ako. Weiwei, okay ka lang ba? Saka na kita dadalhin sa ospital. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Kuya Chengzhou, magiging okay ako pagkatapos magpahinga. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang bagay ni Ate Shuning. Hanggang kailan mo ito itutuloy? Hindi maganda ang pakiramdam ni Weiwei. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Anak, bakit mo sasayangin ang mga salita sa isang sinungaling na tulad niya? Nagpapanggap lang siyang kaawa-awa para makuha ang simpatya mo. Totoo yan. Ang isang taong tulad niya hindi makapagsalita ng isang katotohanan. Palabasin mo siya sa bahay ng Gu ngayon. Sige, tatanggalin ko ito. Ang damit na ito ay mula noong una akong ikinasal. Noong inaalagaan ko si Gu Chengzhou. Kinuha mo ito mula sa aparador ni Gu Chengzhou at ibinigay sa akin, isang kamiseta ng lalaki. At sinuot ko ito ng maraming taon. Eto, kunin mo na. Ang kuwintas na ito ay mula noong gumaling si Chengzhou sa aming unang anibersaryo. Natakot ka na gagastusin ko ang pera niya, kaya kumuha ka ng hindi ginagamit na pilak at tinunaw para gumawa ng magkapares na kuwintas para kay Chengzhou. Pero sinabi mo kay Chengzhou na ang pilak na ito ay marumi at sinabihan siyang huwag itong isuot. Ito rin ay ibabalik sa iyo. Ang pantalon na ito ay mula noong ang nanay mo pinunit ang aking palda. At pinabili mo sa sekretarya mo para sa akin. Labis akong naantig noon. Hindi ko masuot ang mga ito. At ngayon ibinabalik ko rin sa iyo. Lalabas ng ganyan ang itsura, sinisira mo ba ang pamilya Gu? Sa lahat ng mga taon, pinahiya mo ang pamilya Gu. Hindi ba sapat na ang ginawa mo? Paanong nangahas kang sabihin iyan tungkol sa nakaraang pagkakataon? Kung hindi mo isinuot ang damit na iyon at pumunta para maghatid ng pagkain na umaakit ng mga lalaki, paano kita nahampas? Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka para sa akin. Tita, huwag kang magalit. Ang magalit ay sarili mo lang ang masasaktan. Iyan ang tinatawag kong matino. Weiwei, Kunin mo na lahat. teka. Ang diamanteng singsing sa iyong kamay, balak mo bang ibenta ito? Ang kumpanya ni Gu Chengzhou. Kung wala ako, hindi ka nasa kinatatayuan mo ngayon. Sa tingin mo ba, pakialam ko sa mga bagay na ito? Shen Shuning, isipin mong mabuti. Satsat ka lang. Ang ating Weiwei ay isang tagapagmana ng mga Chen. Kahit siya, isang ulila, ay hindi kasing yabang mo. Ang singsing na ito, kung sino man ang gusto ay pwedeng kunin. Ayaw ko naman ito. Shen Shuning, ang iyong binti ay dumudugo ng husto. Matigas siya tulad ng pako, at ang dugong iyon sa kanyang panloob na hita. Sino ang nakakaalam kung sinong lalaki ang kanyang nilalandi sa labas, at anong sakit ang nakuha niya? Ang dugong ito sa aming sahig, talagang malas. Tatay. Gusto kong umuwi. Shen Shuning, huwag kang magmakaawa sa akin na bumalik ka mamaya. Huwag kang mag-alala. Hindi ganyan kababa ang mga tao sa pamilya Shen. Mahal, hindi na tayo gusto ng tatay mo. Matapang pala itong si Shen Shuning, no? Akala niya talaga siya ang mahalagang anak ng pamilya Shen? Tita, huwag mong sabihin yun. Baka siya nga, ang tagapagmana ng pamilya Shen. Ba? Siya, isang ulila na walang magulang?
Kung hindi dahil sa... Kuya Gu, ayos lang ba si Shuning? Hayaan mo siyang lumabas ngayon para malaman niya kung gaano siya kaganda sa pamilya Gu, kung gaano siya kaganda ang pamumuhay. HMPH, Kuya Gu, hindi na siya babalik, ikaw lang ang magiging akin. Mahal, huwag kang mag-alala. Hindi papayag si mommy na may mangyari sa'yo. Miss. Magsasama ako ng ilang lalaki at papatayin ko ang bastard na yan ngayon din. Gu Chengzu, pantay na tayo. Wei, kumain ka pa ng kaunti. Salamat, tita. Ay, ang payat mo. Nakakaawa ang puso ko bilang isang matanda. Chengzhou, ito ang ginawa ko ngayong araw. Isang espesyal na sopas na pampalusog para sa iyo. Ngayong araw, nagdagdag din ako ng ilang pampalusog na halamang gamot. Subukan mo. Ano ang problema? Hindi ba masarap? Hindi, ang sopas ngayong araw iba ang lasa kaysa dati. Anak, masyado bang mainit ang sopas? Hindi mo ba malasahan? Hayaan mong hipan ko para kay Chengzhou. Ayos lang, ayos lang. Huwag muna nating inumin ang sopas, kumain muna tayo, para hindi ka magutom. Sige, susundin ko si Chengzhou. Hindi man lang matimpla ni Weiwei ang asin, kung siya talaga ang gumawa, nagkamali ba talaga ako kay Shuning? Kalimutan mo na, dahil alam ko ang personalidad ni Shen Shuning, tiyak na babalik siya sa akin mamayang gabi, tapos ako'y magpapatawad sa kanya, nang may sama ng loob. Shuning, gising ka na. Tatay, ayos lang ang sanggol ko. Ayos lang. Sabi ng doktor ng pamilya, kailangan mo lang magpahinga ng mabuti. Anak, dahil nakabalik ka na ngayon, huwag ka nang bumalik. Nag-imbestiga na ako. Iyan ang lalaki ng pamilya Gu na hindi marunong magpahalaga sa iyo. Hindi siya karapat-dapat sa aking anak. Nag-utos na ako. Nakanselahin lahat ng suporta mula sa pamilya Shen patungo sa pamilya Gu. Binilhan din kita ng isang isla. Pagkatapos, ang bata sa iyong tiyan, kung gusto mong manganak, maaari kang magpahinga doon. Ang panganganak para sa isang babae ay tulad ng paglalakad sa pintuan ng kamatayan. Gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan kang manganak ng ligtas. Kukuha ako ng pinakamahuhusay na doktor upang mabawasan ang pinsala sa iyo. Tatay, ito ang aking anak. Dapat kong tiyakin na siya ay isisilang ng ligtas. Xiaowang, Miss, ito ay isinahimpapawid mula sa South Africa, ginawa ng mga nangungunang British Royal Artisan, isang eksklusibong set ng alahas na pink na diamante. Ito ay 88 ari-arian, at isang fleet ng mga helicopter, at isang helipad, at ilang maliliit na isla. Tatay, ito ay sobra-sobra na. ito ay simula pa lamang. Basta masaya ang aking anak. Kahit gusto mong bilhin ang buong M-City, hahanap ako ng paraan para bilhin ito para sa iyo. Gu Chengzhou, kung alam mo ang aking tunay na pagkatao, pagsisisihan mo ba ang pagtrato mo sa akin ngayon? Anak, sa pagkakataong ito hindi ka magpapakita ng kahinaan sa lalaking si Gu Chengzhou. Tama ba? Tay, huwag kang mag-alala. Si Gu Chengzhou ay nasugatan sa apoy noon, kasama ang mga epekto ng aksidente sa sasakyan. Ilang taon ko siyang inalagaan ng mga herbal na pagkain at ganap na siyang gumaling. At saka, sa mga nakaraang taon naghirap ako sa pamilya Gu. Binayaran ko na lahat ng kabutihang iyon. Ninger, alagaan mo ang sarili mo. Sa ilang araw, maghahanda si Tay ng salu-salo para sa pag-uwi mo. Ipapaalam ko sa lahat na ikaw, Shen Shuning, ay anak ko. Mula ngayon, walang sinuman sa yundo ang maglalakas loob na mang-api sa iyo. Ano, binawi ng pamilya Liu ang kanilang investment. Mr. Go, mas mainam na isipin mo kung sino ang na-offend mong napakahalaga. Kumusta, ano? Nag-withdraw din si President Xu. Hindi malaman kung sino ang gumawa. Patuloy na mag-imbestiga. Hindi malaman. Anong silbi ninyong mga tanga sa akin? Chengzhou, baka tawagan ko ang tatay ko at hilingin sa kanya na tulungan ka.
Weiwei, salamat pero ang kulang naming pondo sa pagkakataong ito ay malaki 130 bilyon. Natatakot ako. Okay lang, salamat, ako mismo tiyak na aasikasuhin ko ito. Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Huwag pumunta sa opisina kung hindi importante. Hindi mo ako gusto pumunta sa opisina dati. Natakot ka na mahuli ko kayong dalawa na may relasyon. Gu Chengzhou, pirmahan mo. Paano kung tumanggi ako? Chengzhou, siya ay damaykit sa iyo ng maraming taon. Sa wakas pumayag na makipaghiwalay. Hindi ka ba pipirma? Iniisip ko lang kung sino man ang makikipaghiwalay, dapat ako ang makikipaghiwalay sa kanya. Hindi siya ang makikipaghiwalay sa akin. Sige. Kayong dalawang hayop. Sino ka? Bakit ka nandito kasama si Shen Shuning? Ikaw, hindi ka karapat-dapat malaman kung sino ako. Alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ang pinuno ng Chen Group. So ikaw pala ang anak ni Chen Sanmao. Kaya pala, ang pangit mo pa, gusto mo pa maging mistress. Ikaw. Ikaw siguro ang boytoy ni Shen Shuning. Kaya pala, noong nakaraan, nagkaroon siya ng dugo sa hita sa bahay ng Go. Kaya pala dahil nasa labas siya, nakikipaglibang sa kung sino. Nakakuha ng masamang sakit. Mabuti. Napakabuti. Shen Shuning, hindi pa tayo hiwalay. At naglakas loob ka pang magdala ng kung sinong lalaki sa harap ko. Hindi ko alam na ganyan ka pala katapang. Isipin mo kung ano ang gusto mo. Wala namang mahalaga. Chengzhou, kita mo, hindi ba? Parang inaamin na niya, itong lalaking ito. Siguro ang kabit ni Shen Shuning. Isang babaeng gagawin ang lahat para manalo sa akin. Magloloko ba talaga siya? Ginagawa niya ito para asarin ako. Artista. Bumuti ang pag-arte mo. Ngayon ginagamit mo ang reverse psychology. Akala mo ba ang pagdadala ng kung sinong lalaki sa harap ko, magpapakumbaba ako para makipagbalikan? Managinip ka na lang. Hindi ko alam dati na wala kang hiya. Pirmahan mo na lang ang kontrata ng mabilis. Nagmamadali ako. Chengzhou, pirmahan mo na. Si Shuning ay hindi makapaghintay na umalis kasama ang lover boy na ito. Hindi ko alam dati na ang bagal mo. Hindi naman ito kontrata na nagkakahalaga ng bilyon. Talaga bang sulit ang lahat ng pag-iisip na ito, Mr. Gu? Eksakto, Chengzhou, bilisan mo at pirmahan. Mukhang hindi siya nagpapanggap. Gu Chengzhou, hindi mo pa pinipirmahan. Isang maliit na bagay tulad ng kasunduan sa diborsyo. Hindi sulit sa oras ko, busy ako. Mr. Go, naantala ang flight papuntang Yundo Business Expo. Hindi darating hanggang bukas. Wala ka ng appointment ngayon. Mag-ayos ka ng ibang meetings para sa akin. Hindi ko lubos maintindihan ang ibig mong sabihin. Mag-ayos ka lang ng kahit anong pulong. Hindi mo ba maintindihan iyon? Huwag kang pumasok bukas. Shen Shuning, ano ang dapat mong ipagmalaki? Bobo ka ba? Hindi mo ba alam? Ayaw ba niyang pumirma? Lakas ng loob mo akong insultuhan. Sasampalin kita sa bibig mo hanggang mamula. Pinapayuhan kita. Huwag mong tanggihan ang toast o iinom ka ng parusa. Pakawalan mo ako. Dalawang gago kayo. Itong sampal para sa kawalan mo ng hiya. Pang-aakit sa may asawa. Itong sampal para sa pagkukunwari mo. Itong sampal para sa paninirang puri mo sa akin at pagpapahamak sa akin. Shen Shuning, hindi kita tatantanan. Tingnan mo, natatakot ka. Ang manakot kailangan ng apoy. Halimbawa, kung mangahas ka pang gawin ito sa akin,
Ipapalabas ko ang Chen Group mawala sa Yundo. Uy, tulungan mo akong pumatay. Kahit anong presyo. Pangalan. Shen Shuning. Miyembro ng pamilya Shen, pagod ka na bang mabuhay? Hindi namin magagawa. Walang sino man sa buong Yundo ang makakaya. Iminumungkahi kong huwag mo siyang galawin. At tinatawag nilang pinakamahusay sa Yundo. Hindi kayang pumatay. Walang kwenta. Ha, tama. Halika rito, Vivi. Chengzhou. Hindi ko akalain na ikaw, gagawa ng honey water para sa akin. Bobita. Nakalimutan mo? Noong araw ng pagsabog, na ospital ako. Pagkatapos noon, ikaw na ang gumagawa ng honey water para sa akin. Noong tayo nagkakilala, naalala ko pa, noong 2025, ika-7 ng Agosto, tama? Hindi, napagkamalan ako ni Chengzhou na, si Shen Shuning noong nakaraang taon. Sa kanyang puso, kami lang dalawa ang nakakaalam nito. Kung kukunin ko lang ito ng ganito. Shen Shuning. Lakas ng loob mong makipag-agawan sa akin, Shen Weiwei, para sa isang lalaki, gagawin kong makulong ka. Tita, ano ang gagawin ko kung masira ang mukha ko? Iiwan ba ako ni Chengzhou? Huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob siyang iwan ka, ang matandang ito ay mauunang tumutol. Pero ang sugat na ito, talaga bang si Shen Shuning ang duwag na gumawa nito? Gagawa ba ako ng ganyan? Hindi ko sasaktan ang sarili ko para ma-frame siya. Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang buong bagay na ito ay talagang nagulat ako. Sa bahay, siya ay karaniwang kasing takot ng aso. Ngayon, bakit siya nanakit ng husto? Siguradong si Shen Shuning, nagalit sa akin dahil inagaw ko si Chengzhou. Anong maganda sa galit niya? Karapat-dapat ba siya sa ating Chengzhou? Sa buong Yundo, ikaw lang ang karapat-dapat sa aking Chengzhou. Nanay, Chengzhou, bumalik ka na sa wakas. Tingnan mo ang mukha ko. ang iyong, Lahat kay Shen Shuning, sinaktan ako ng babaeng iyon. Nagseselos lang siya sa akin. papagsoriin ko siya sa iyo sa susunod. Hindi, Chengzhou, tawagan mo siya ngayon na, pagbalikan mo siya. Tigilan mo na, Weiwei. Ninakaw ang mga lihim ng kumpanya. Ngayon, ang kumpanya ay nahaharap sa malaking krisis. Kung noong nakaraan ang pag-alis ng mga investor ay isang matinding dagok. Ngayong pagkakataon, ang siyang magpapabagsak sa ating pamilya, Gu, ang huling dayami. Ano? Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Ninakaw ang mga sikreto ng kumpanya, tapos ang Gu Corporation natin ay tuluyang masisira. Anong nangyayari? Siguradong may paraan pa. Ito, Nanay, masyadong malaki ang butas na ito. Ang Gu Corporation na ito ay parang patak sa balde. Tita, Chengzhou, ang pinaka-prioridad ngayon ay ang hanapin ang taksil na nagnakaw ng sikreto ng kumpanya. Hayaan siyang managot. Kung hindi, talagang wala ng Go. anak, kailangan mong hanapin ang taksil. Tinanong ko na lahat, ang safe ay sumabog na pira-piraso. Wala akong makuha ni isang fingerprint.
Ako ang tagapagmana ng pamilyang Chen. Ang maghanap ng ilang tao na palihim, na pumasok sa safe, ay napakadali. Maayos naman noong iniwan ko ito doon. Bakit biglang nangyari ngayon? Mayroon bang kainahinalang tao sa kumpanya ngayon? Ang tanging pumunta sa kumpanya ngayon ay si Shen Shuning. Si Shen Shuning. Imposible. Hindi siya maaaring gumawa nito. Maaaring hindi si Shen Shuning, kundi ang lalaking dala niya ngayon. Siya ang mas posibleng sospek. Ano? Nagdala siya ng lalaki sa kumpanya? Alam ko na lagi siya ay problema. Gu Chengju, wala akong pakialam sa iniisip mo. Ngayong pagkakataon, sisingilin natin siya. Lahat ng nawala sa kumpanya ay dapat bayaran niya. Kung hindi siya makabayad, ipapakulong mo siya. Aw. Nanay, huwag kang mag-alala. Huwag mag-alala, pupunta na ako ngayon. Oh, huwag kang mag-alala. Bibilhin ko ito para sa sanggol. Saan ito? Ano ang gusto mo? Bakit mo? Tinali ako sa upuan. Pakawalan mo ako. Shen Shuning, ano ang ginawa mo? Nakalimutan mo ba? Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo? Ano? Hindi mo naman. Dahil pinagalitan ko siya, gagantihan mo ako, di ba? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang mga lihim ng kumpanya ng Gu, ikaw ba ang nag-leak? Ano? Ikaw na naman ang nasa likod nito, di ba? Chengzhou, tingnan mo siya. Pinaparatangan na naman niya ako. Magsabi ka ng totoo. Ginawa mo ba o hindi? Kung aaminin mo, baka isaalang-alang ko pa ang ating nakaraan at sasaluhin kita. Kung hindi ka magsasalita, kailangan kitang isuko sa mga autoridad. Gu Chenju. Sa hitsura ng iyong mukha, napagpasyahan mo na ang bagay na ito ay gawa ko. Kung hindi ikaw, sino? Iyon ay noong araw na, pagkatapos mong pumunta sa opisina ni Chengzhou, na ninakawan ng safe. Bakit hindi mo sabihin na ang nagnakaw ng mga lihim ay ikaw, Chen Weiwei? Ako talaga ay umalis sa kanyang opisina. Bago ka pa. Hindi mo ba iniisip na ang pagsasabi niyan ay katawa-tawa? Weiwei. Chengzhou, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Paano ko magagawa ang anumang bagay upang saktan ka o saktan ang negosyo ng pamilya Gu? Gu Chengzu. Maaari mong malaman ang mukha ng isang tao ngunit hindi ang kanilang puso. Maaari mong pinturahan ang balat ng tigre ngunit hindi ang mga buto. Siguro, siya ang magnanakaw na sumisigaw ng tigilan ang magnanakaw. Tumahimik ka. Bakit mo siya sinaktan? Oy, Chengzhou, sinasaktan mo ako. Isang talunan na hindi man lang makapagpatakbo ng kumpanya. At isang babaeng mahilig maging kerida. Kayo ay perpektong magkatugma. Weiwei, tara na. Tingnan mo siya, hindi siya magsasabi sa atin ng kahit ano. Painitin mo lang siya ng ilang araw, magiging maayos siya. Pero, Walang pero. Nag-book ako ng mesa sa Furuitang para sa iyo, ang paborito mong taro duck. talaga, Chengzhou, paano mo nalaman na mahal ko ang taro duck sa Furuitang? Ang mga mesa nila, kailangang i-book ng isang buwan ng maaga. Chengzhou, napakabuti mo sa akin. Siyempre. Tara na. Huwag mag-aksaya ng oras. Shuning, mahilig ka sa taro duck. Pagkatapos kong matapos itong proyekto, sa 3 anibersaryo natin, dadalhin kita sa Furuitang. Gu Shengju? Sa iyong paningin? Hindi ko man lang makuha. Isang taro duck? Sino ang nagsabi sa iyo, na gawin mo sa sarili mo, nagapusin siya? Chengzhou, sinisisi mo ba ako? Huwag kalimutan. Shen Shuning, ang dahilan kung bakit nalugi ang kumpanya mo, ang utak ng plano. Gayunpaman, hindi natin kailangang gumamit ng ganoong matinding paraan. Pakawalan mo siya mamaya. Chengzhou, bakit hindi mo sinabi iyon, doon? Ako.
Utos iyon ng iyong ina. Nag-aalala lang, ako para sa iyo. Kaya ako na ang humawak. Bakit ngayon ay, sinisisi mo ako? Bukod dito, Shen Shuning, naglakas loob na nakawin ang mga lihim ng Go sa pagkakataong ito. Sa susunod, baka pumatay siya ng tao sa Go. Pahihintulutan mo ba na patuloy siyang pagbigyan, paulit-ulit? Sa madaling salita, Cheng Zhou, maaari mo bang protektahan ang isang kriminal magpakailanman? Sige, ilang araw lang nagutom. Malaki ang pagkakamali niya sa pagkakataong ito, kailangan niyang matuto. Wei, hindi kita sinisisi. Sa palagay ko lang ay hindi siya karapat-dapat na dumihan ang iyong mga kamay. Itong uri ng maruming trabaho, huwag mo nang gawin muli. MM. Pakiramdam ko si Xiaoning ngayon ay iba na sa dati. Cheng Zhou, alam ko, mali ako. Sa susunod, kapag gumawa ako ng ganito, tatanungin kita muna. Huwag kang magalit, okay? Tara na. Cheng Zhou, hintayin mo ako. Anong paraan ang ginamit mo para maging sobrang nanguhumaling sa'yo si Cheng Zhou? Hindi ko maintindihan. Isa kang ulila na walang kalaban-laban. Saan ka kumukuha ng karapatan para maging sobrang mayabang? Ano? Ang mga bagay na madali kong nakuha, hindi mo ba makuha iyon? Galit ako sa iyong kalmado at walang pakialam na ekspresyon. Saan ka kumukuha ng karapatan para maging sobrang mayabang? Alam ba ni Gu Chengzhou na nandito ka para turuan ako ng leksyon ngayong gabi? Siyempre alam niya. Sinabi ni Cheng Zhou na anuman ang gawin ko, kailangan ko munang sabihin sa kanya. Ang pagpunta ko rito, siyempre alam niya. Oh, akala mo ba na may nararamdaman pa si Cheng Zhou para sa iyo? Ah, tingnan mo ang kamay ko. Ito ay galing sa South Africa, ang pinakamalaking pink na hindi pa naputol na brilyante. 3 carat, halagang $800,000. Sinabi ko na kay Cheng Zhou, maghintay hanggang matapos ang krisis ng kumpanya bago bilhin ito para sa akin. Pero nagpilit si Cheng Zhou na bilhin ito para sa akin. At sinabi ni Cheng Zhou na pinili niya ang ika-7 ng Agosto ngayong taon para sa ating engagement. Ika-7 ng Agosto? Mabilis ang panahon, di ba? Sa isang kisap mata, engaged na kami ni Cheng Zhou. Ika-7 ng Agosto. Bakit ika-7 ng Agosto? Dahil sinabi ni Cheng Zhou na ang araw na iyon ay isang araw na karapat-dapat alalahanin para sa amin. Hindi mo alam, di ba? 4 na taon na ang nakalipas noong araw na iyon ay ang unang pagkakataon para sa akin at kay Cheng Zhou. Ngayon naiintindihan mo na ba noong sinabi mo sa akin dati tungkol sa nakaraan mo kay Cheng Zhou kung gaano ako nasaktan? Dahil matagal bago naging kasama ni Cheng Zhou, kasama ko na siya. Buti na lang, niloloko ka lang niya, pero naniwala ka talaga. At noong si Cheng Zhou, na aksidente sa sasakyan at halos wala ng buhay, pinakasalan mo siya. Talagang tapat ka, di ba? Pero ano ngayon? Iiling-iling ko lang ang daliri ko, at babalik sa akin si Cheng Zhou. HMPH, tanga, gumawa ako ng anumang dahilan at naniniwala ka, ang katawa-tawa. Ikaw, Shen Shuning, naging biro mula simula hanggang wakas. Pero ang biro na sinasabi mo ay inookupahan ang lalaking mahal mo sa loob ng 3 taon. Tumahimik ka. Tigil. Ninger. Tatay, Sino ka? Paano mo natagpuan ang lugar na ito? Lumabas ka dito. Sinasaktan mo ako, pakawalan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ay... Wala akong pakialam kung sino ka. Sa lungsod na ito, sinumang mangahas na mangapi sa aking mga tao ay hindi pa ipinanganak. Ah, Ninger, okay ka lang? Pasensya na, huli si tatay. ayos lang ako, tatay.
Shen Shuning, ano ang gagawin mo? Huwag mong isipin na, may natagpuan kang matandang lalaki na susuporta sa iyo, ay magpapalakas sa iyo. Ha? Kung muling marumi ang iyong bibig, hindi lang ito sampal. Kahit ang sampalin ka ay nagpaparumi sa aking mga kamay. Tatay, umuwi na tayo. Shen Shuning, hindi ka palalampasin ni Chengzhou. Maghihintay ako. Sampain ka, Shen Shuning. Ipagpapalit kita, pagsisihan ang lahat ng ginawa mo ngayon. Anak, ang bagay na ito, ang gagubang si Gu Chengzhou, ang gumawa niyan. Siya dapat. Tatay. Pasensya na. Dati akong matigas ang ulo. Para sa isang lalaking tulad niya. Nakipagtalo pa ako sa iyo. Hindi man lang kita binisita sa loob ng 3 taon. Sinong magulang ang sisisihin ng sariling anak? Natatakot si tatay na hindi ka maayos. Si Gu Chengzhou ay tanga at malamya. Pabaya sa kanyang trabaho. Madaling malinlang sa panlabas. Hindi siya karapat-dapat sa aking anak. Ngayon ay pinadeliver ko sa Furu Hall ang taro duck sa bahay. Hindi ba ang paborito mo ang taro duck? Umuwi na tayo. Bumili si tatay ng taro duck para sa akin. Ah, Ninger. Ninga. tatay. Anak ko. Hey, Mahal. Pasensya na. Hindi ka naprotektahan ni mommy ng maayos. inusisa ko na ito. Si Chen Weiwei ang nagplano ninakaw ang mga lihim ng pamilya Gu. At sinisi ka. Tatay ay naglagay na ng pressure sa Chen Group. Sa loob ng isang araw, ang Chen Group sa Yundu ay mawawala. Gu Group. Tatay. Gusto kong gawin ang Gu Group na hindi makakita ng araw bukas. Gusto ko ring putulin ang engagement kay Gu Chengzhou. Mula ngayon, tapos na tayo sa isa't isa. Siye. Mula ngayon, ang nangungunang pamilya ng Yundu. Ang pamilya Shen ay nasa iyong mga kamay. Ngayon ay magbibigay ako ng mga utos. Para sa iyong welcome banquet at ang seremonya ng paglipat ng leader ng pamilya Shen ay sabay na gaganapin bukas. Mula ngayon, ikaw ang nangunguna sa Yundu. Walang mangahas na mang-api sa iyo. Gu Chengzhou. Chen Weiwei. Pababayaran ko kayo ng dugo. Ang pamilya Shen ay binawi ang kanilang puhunan. Kahit si Mr. Shu, nakasama namin sa loob ng maraming taon, ay umatras din. Ano? Gusto mo ng bayad sa paglabag ng kontrata? At putulin ang ugnayan sa amin? Sino ba talaga ang ginawan ko ng masama para habulin nila ako ng ganito? Mula nang umalis si Jiang Shuning, wala nang naging maayos. Weiwei, sino ang pumalo sa'yo ng ganito? Chengzhou, kailangan mong ipaglaban ako sa pagkakataong ito. Huwag kang manggahas na maging maluwag kay Shen Shuning muli. Oo, Chengzhou, tingnan mo itong Shen Shuning. Napakasama niya. Tingnan mo dito at dito. Binugbog niya ang ating Weiwei hanggang wala nang natitirang bahagi sa kanyang mukha. Hindi ba siya nakalock sa silong? Paano kanya nagawang bugbugin? Si Weiwei natin ay may mabuting puso.
Gusto ko lang siyang dalhan ng tubig. Pero paano niya ako ginantihan? Ng poot. At tinawag niya ang lalaking iyon upang bugbugin ang ating Weiwei. Oo, ang matandang iyon. Nagdala siya ng maraming tao at sumugod sa basement. Inalis si Shen Shuning at binugbog ako ng ganito. Chengzhou, tingnan mong mabuti. Ito ang iyong kahangahangang asawa. Ha? Kaya pala. Pumayag siyang hiwalayan ka ng madali. May nahanap na siyang kapalit. Tama. Si Shen Shuning at ang matandang iyon ay nagko-cosplay. Narinig ko ito gamit ang sarili kong tenga. Tinawag ni Shen Shuning ang matandang iyon na tatay. Sinabi ko sa iyo hindi siya naging desenteng tao. Tandaan mo noong umalis siya sa bahay natin, noong lumabas siya, may dugong dumadaloy mula sa kanyang hita. Iyon ay isang maruming sakit. Pagbalik natin, ipapagawa ko sa ating katulong na i-disinfect ang bawat bakas na iniwan niya ng lubusan. Oy, alamin kung sinong lalaki ang nagdala kay Shen Shuning. Anong ibig mong sabihin na wala kang mahanap? Masyadong malalim ang background. Pinapanatili ko kayong mga walang kwentang tanga. Ano ba ang kabuluhan nyo? Chengzhou. Dahil si Shen Shuning ay kasama na ng ibang lalaki. Natatakot akong hindi na siya babalik. Walang saysay na patuloy kang humahadlang. Huwag kang malungkot para sa isang taong hindi karapat-dapat. Huwag kang malungkot. Nandyan pa si Weiwei para sa iyo. Hindi lang alam na si Shen Shuning ay talagang hindi mapili sa lalaki. Ang isa ay parang customer service rep, ang isa naman ay parang matandang lalaki. Talagang ang mga taong gutom ay hindi pumipili. Kukunin niya kahit sino. Shen Shuning, iba ka talaga. Oy, nalaman mo ba kung sino ang lalaking iyon? Ano? Yung gumawa ng hakbang laban sa ating pamilya. Ito ang pamilya Shen. Ang nangungunang pamilya sa Yundu. Paano nangyari ito? Hindi naman tayo ganoon ka-stupid. Walang paraan na magagalit tayo sa pamilya Shen. Ilang araw lang ang nakalipas. Sinabi nila, mag-i-invest sila ng 30 bilyon sa ating kumpanya. At ngayon, hinahabol nila tayo? Nanay, ang Gu Corporation ay malugi na. Oh, anak ko, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang ating Gu Corporation may magbabago, gaya ng dati. Sa pagkakataong ito, malalampasan din natin ito. Wala nang silbi, nanay. Kahit 10 ako, hindi kayang tapatan ang kalingkingan ng pamilya Shen. Tita, Chengzhou, huwag muna kayong mag-alala. Narinig ko. Ngayon ang pamilya Shen ay nagdaraos ng welcome banquet para sa kanilang anak na babae at isa ring handover banquet para sa pinuno ng pamilya. Bakit hindi? Tayo ay pumunta sa banquet at tanungin sila ng direkta. Tama man tayo o mali. Aakyat tayo at hihingi ng tawad sa kanila. Baka may pag-asa pa. Weiwei, ibig mong sabihin, kaya mo? Dalhin kami sa banquet ng pamilya Shen. Nakatanggap ako ng imbitasyon nang hindi sinasadya. Oh, Weiwei, ang galing mo talaga. Hindi tulad ng walang kwentang Shen Shuning na iyon, na laging pumapanig sa mga tagalabas, at nagnakaw pa ng mga sikreto ng kumpanya. Miss Shen, naipadala ko na ang divorce papers kay Jigu ayon sa iyong utos. Ngunit, tumanggi siyang pumirma. Gu Chengzhou, bakit ayaw mong pumirma sa divorce papers? Sino ang sinusubukan mong lokohin? Hindi ba sinabi mo sa kanya, aalis akong walang dala? Sinabi ko nga iyon, pero tumanggi siya. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Bukas, gusto kong makita ang kanyang pirma sa divorce papers. Si.
Gu Chenggo, binayaran ko na ang pagkakautang ko sa iyo sa mga nakaraang taon. Ngunit ang mga taong naghirap ako para sa pamilya Gu, paano mo babayaran iyon? Weiwei, talaga namang iniligtas mo ang araw. Handa na ang damit pangkasal. Kailangan mong ipasyal ka ni Chengzhou at ipakita sa'yo ang paligid. Okay lang yun, tita. Hindi pa rin ako kinokontak ni Shen Shuning. Talaga bang kasama niya ang ibang lalaki? Naging isa na ako, kay Chengzhou. Wei. Huwag mo nang ulitin ang mga ganyang salita. Huwag mong hayaang makarinig ang mga may masamang intensyon. Masisira ang reputasyon mo. Chengzhou, anong ibig mong sabihin? Pagiging maginoo lang ni Chengzhou yan. Ayaw rin niyang magkalat ang iba ng chismis tungkol sa'yo. Siguradong iniisip pa rin ni Chengzhou, ang babaeng yun na si Shen Shuning. Teka lang, sa piging ng pamilya Shen ngayon, ipapamukha ko kay Chengzhou kung sino talaga ang karapat-dapat sa kanya. Anyway, salamat dito. Hindi ba si Shen Shuning yun? Anong ginagawa niya rito? Sige, mauna na kayo. Shen Shuning, anong ginagawa mo rito? Sino kausap mo kanina? Hindi pa kita tinatanong kung anong ginagawa mo rito. At, karapatan ko kung sino ang kausapin ko. Nakatira ka ba sa tabi ng dagat? Bakit ang hilig mong makialam? Siyempre inanyayahan kami para dumalo sa handaan ng pag-uwi ni Miss Shen. Pero ikaw, isang ulila, bakit ka walang hiya na pumunta sa mansyon ng Shen? Ha, ganun ba? Siguro yung katulong kanina, siya ang nanay mo, kaya ka nakapasok, no? Ano, may pamilya ka? Shen Shuning, gaano karami ang itinago mo sa akin? Sinabi ko ba na wala akong pamilya? Anong karapatan mong tanungin ako? Sige, ibig sabihin palagi kang umiiwas na pag-usapan ng pamilya mo. Ang totoo pala, may nanay kang katulong. Siguro natatakot na hamakin ni Chengzhou ang pamilya niya, kaya hindi siya nang ahas magsabi. Ang magmahal ay walang lihim. Sa tingin ko, hindi mo talaga mahal si Chengzhou. Kung hindi, paano mo itago ang ganito kalaking bagay kay Chengzhou? Tama, Chengzhou. Ang babaeng ito ay puno ng masamang hangarin. Huwag mong hayaang lokohin kanya. Shen Shuning, totoo ba ang lahat ng ito? Kasama na yung matandang lalaki na kumuha sa'yo dati. Gu Chengzhou, tanga ka pa rin gaya ng dati. Shen Shuning, nagtiwala ako sa'yo ng labis. At napakawalang utang na loob mo. May konsensya ka pa ba? Paano mo nagawa sakta ng Chengzhou ko? Gu Chengzhou, nakakasuklam ka talaga. Buisit ka, saktan mo ako, okay lang. Pero pinalo mo si Chengzhou. Masaya ka dapat, abala ako sa bahay kamakailan. Kaya wala akong oras para asikasuhin ka. Sa tingin mo, sa lahat ng ginawa mo, may tapang ka pa bang umasta sa harap ko? Shen Shuning, huwag mong isipin na dahil ang nanay mo ay kasambahay ng pamilya Shen. Pwede ka nang magmataas. Ako, Shen Shuning, sa Yundu. Kaya kong gawin ang kahit ano. Sige, ang yabang mo. Alam mo ba kung sino ang sinaktan mo? Weiwei, siya ang tagapagmana ng Chen Group. Sinaktan mo siya. Tiyak na hindi ka patatawarin ni CEO Chen. Aputanat. Shen Shuning, humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Kung hindi, hindi rin kita mapoprotektahan. Ang pamilya Chen. Isang pamilyang humihina sa Yundu. Ano naman kung sinaktan ko siya? Shen Shuning, huwag mong isipin na dahil ang nanay mo ay kasambahay ng pamilya Shen, ikaw ay anak ng pamilya Shen. Humingi ka agad ng tawad kay Weiwei. Tama nga. Huwag mong kalimutan ang lugar mo. Sa palagay ko, ang nakalimot sa lugar ay kayong lahat. Ikaw. Wala akong pakialam sa mga dukha. Duwag. Shen Shuning, paano ko hindi napansin na ang talas ng dila mo?
Hindi ko rin napansin kung gaano ka ignorante, kung gaano ka bulag sa pagiging anak, at lagi kang nakikinig sa matandang bruhang iyan. Ikaw, ang kapal ng mukha mo, minumura mo ako. Papatayin kita. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na hawakan siya. Disiplinahin ko man ang manugang ko. Ano sa iyo? Ha, subukan mo lang. Sisiguraduhin kong pumasok ka ng tuwid at lalabas ng nakahiga. Mrs. Gu, nakalimutan mo na ba na binigyan mo ako ng divorce papers? Tita. Chengzhou. Ito ang matandang lalaki na nagdala kay Shen Shuning noong isang beses. Yang matandang iyon. Shen Shuning, halika rito. Mr. Gu, ang divorce papers ipinadala ko na sa iyo. Wala ka ng karapatang kontrolin ako. Shen Shuning. Para lang sa matandang ito, diborsyuhan mo ako? Nagtataka ako kung bakit bigla kang pumayag sa diborsyo. Kaya pala nakahanap ka ng matandang ito. Tita, marami siyang nahanap. Noong isang beses, nagdala pa siya ng batang lalaki sa kumpanya ni Kuya Chengzhou. Matanda. Huwag kang magpadaya sa kanya hanggang wala ka nang natira. Ang pera para sa akin ay isang serye lamang ng mga numero. Kung gusto niya lahat, ibibigay ko. Ano naman? Matandang bastos. Huwag kang walang utang na loob. Nagpa-aksidente ka, nasaktan ako noong isang beses. Hindi pa tayo nagkabayaran yan. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang pera mo para maging ganito kayabang. Sa Yundu, ikaw ang una na naglakas loob na kausapin ako ng ganyan. Ang aura ng matandang ito, bakit ang lakas? Shen Shuning, ipaliwanag mo sa akin ito. Sino itong matandang lalaki? Gu Chengzhou, kung talagang nasa puso mo ako, paano naging 3 taon at hindi mo pa rin alam kung sino ako? Nasa teritoryo ko ka ngayon. At ganyan ka pa rin kayabang. Ano? Ikaw ba ang pinuno ng pamilya Shen? Shen Qingsong. Imposible, kung itong matandang lalaki ay talagang pinuno ng nangungunang pamilya sa Yundo, ang pinuno ng pamilya Shen. Bakit hindi sinabi ni Shen Shuning mula pa sa simula? Eksakto. Kung ganoon, ako ang reyna-ina ng kanluran. Tay, ayaw kong ipaalam pa sa kanila kung sino ako. Em. Tara na. Shen Shuning, tumigil ka dyan. Kung hindi mo ipapaliwanag ng malinaw ngayon kung sino itong matandang lalaki, saka ikaw. Bumalik ka at pirmahan ang mga papel ng diborsyo. Ganyan ka ba kasakiman sa pera? Pinakasalan mo itong matandang lalaki dahil sa pera? Bakit hindi ko napansin noon? Kung gaano ka kababa, naghihintay ka lang ba na mamatay ako? Gu Chengzhou, ayos ka lang. Paano mo nagawang sakta ng anak ko? Matagal na kitang tinitiis. Gu Shengzhu. Subukan mo ang mga kahihinatnan ng pakikialam sa akin sa sarili kong bahay. Bakit si Shen Shuning at itong matandang lalaki parehong nagsabi na ito ang kanilang tahanan? Ay naku, ito ay kasuklam-suklam. Ang manugang na babae na sinasaktan ang biyenan, isang sakuna. Malapit nang magsimula ang bangkete. Tara na. Huwag mong hayaang itong basura, sayangin ang ating oras. Nanay, sa tingin mo ba posible na si Shen Shuning ang tagapagmana ng pamilya Shen? Ito, imposible dyan. Tama, Chengzhou. Kung siya ay ang nangungunang pamilya ng Yundo, ang tagapagmana ng pamilyang Shen. Bakit hindi niya sinabi yun sa simula pa lang? Tuwing tatanungin ko siya dati, inaiba niya ang usapan, akala ko. Kaya hindi na ako nagtanong. Imposible. Kung talaga siyang tagapagmana ng Shen, paano siya magde-deliver ng pagkain para makatulong sa gastusin ng pamilya? Tama. Kung ang isang tulad niya ay maaaring ang tagapagmana ng nangungunang pamilyang Shen, di ako ang nangungunang tagapagmana ng mundo. Sige, Chengzhou,
Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay malaman kung bakit ang pamilyang Shen na ito ay target ang ating pamilyang Gu. Sige, tigilan mo na ang pag-iisip. Pumasok muna tayo sa loob. Chengzhou, tara na. Ang imbitasyong ito ay talagang mahirap para sa akin na makuha. Wei. Ang galing mo. Sana mas maaga pa kitang nakilala. Chengzhou, hindi pa huli ang lahat ngayon. Tara na, pumasok na tayo. Wow, ang palamuti ng lugar na ito ay talagang marangya. Wei, halika tingnan mo ito. Hindi ba ito ang nakita natin sa museo? Talaga nga. Ang mesang ito ay gawa rin sa nan mo. Ang kalidad. Mukhang daang taong gulang nanan mo. At ilang daang taon pa. Paano mo nalaman? Ang pamilyang Shen na ito. Mukhang mas mayaman kaysa sa akala ko. Hoy, hindi ba ito ang ating Gu na yumaman sa pamamagitan ng kanyang asawa? Ano, pumunta sa pamilyang Shen para makinabang? Ay, at may kasama pang isang kinuhang pangalawang asawa. Ikaw. Bantayan mo ang iyong bibig. Narito ako ngayon para sa seryosong negosyo. Wala akong oras para makipag-away sa'yo. Ano ang problema? Ikaw mismo ang gumawa, pero hindi mo kayang panindigan ang sinasabi ng iba? Alam ng lahat sa Yundu. Ang ating Gu na aksidente sa sasakyan dati, naging gulay. Ang kanyang asawa ang nagpakain sa kanya ng sunod-sunod na sabaw ng gamot at inalagaan siya hanggang sa gumaling. Bulaan? Ang anak ko, tinutulungan ng langit ang mabuti. Ipinanganak na may magandang kapalaran. Iminumungkahi ko sa iyo tratuhin ng mas mabuti si Shen Shuning. Kung hindi, ang kasamaan ay parurusahan ng langit. Ikaw ba at si Shen Shuning may relasyon? Kung hindi, bakit mo siya pinagtatanggol ng husto? Tanging isang pervert na matandang tulad mo isang maruming matanda ang magkakaroon ng ganyang maruming pag-iisip. Ikaw. Maligayang pagdating sa lahat. Sa handaan ng pag-uwi ng ating binibini at ng pamilyang Shen, inaugurasyong handaan. Magsisimula na ngayon. Yundu, ang tagapagmana ng nangungunang pamilya ay iba talaga. Ang kanyang lakad ay napaka-elegante. Pera, talagang gumagawa ng kababalaghan. Narinig ko, siya ang huling alagad ni Dr. He mula sa Yundo. Oh, Kung may magpakasal sa kanya, magiging maayos ang kanilang buhay. ang tapang naman niya para isipin iyon. Ang galing na babae syempre. Ang aking Chengzhou lang ang karapat-dapat sa kanya. Akala ko ay isang kahanga-hangang tao. Pero lumalabas na isa lang pala siyang lingkod ni Miss Shen. Pero dapat mong aminin, ang pamilya Shen ay talagang mayaman. Kahit isang lingkod na kadamit ng napakaganda. Kaya pala siya mayabang. Isang soro na nanghihiram ng lakas ng tigre. Papahagis ko sila. Hindi na kailangan. Gusto kong makita kung ano talaga ang pakay nila. Sige, magpatuloy ka sa iyong gawain. Hindi ko na sila hahayaang mang-api sa akin. Oo, babalik ako pagkatapos kong sagutin ang tawag. Si, Ang pamilya Shen ay sobrang yaman. Kung maaakit mo siya, ang ating kumpanya maliligtas, di ba? Wei, huwag kang magkamali ng pagkaunawa. Mahal ko, gusto ko lang. Panatilihin ang pagsisikap ni Chengzhou. Matandang bruha. Huwag mong akalaing hindi ko alam ang binabalak mo. HMPH, kapag napangasawa ko si Kuya Chengzhou, ipapakita ko sa iyo ang kaya kong gawin. Alam ko, tiya. Miss Shen, hindi ba tayo nagkita dati? hindi ko inaasahan na si Mr. Gu ay gagamit ng napakababaw na linyang pang-akit. Ang boses na ito, parang kay Shen Shuning lang. Mr. Gu, may nagsabi na ba sa iyo?
na ang pagtitig sa isang babae ng ganito ay napakawalang galang. Mr. Gu, may nagsabi na ba sa iyo na ang pagtitig sa isang babae ng ganito ay napakawalang galang? Titingin ako kung gusto ko. Pakakasalan pa rin kita. Hempe. Pasensya na, patawarin mo ako. Narinig ko na si Mr. Gu ay ikinasal 3 taon na ang nakalipas. Ang pamilya Shen ay sobrang mayaman. Kung mapapasa kamay mo siya, hindi ba maliligtas ang kumpanya natin? O, ako, si Gu, ay ikinasal 3 taon na ang nakalipas. Pero, Umuwi ka at pirmahan ang mga papeles ng diborsyo. Pero ano? pero bata pa ako at musmus noon. Napakabata pa. Shen Shuning. Kaya sa iyong paningin, Gu Chengzu, ako, si Shen Shuning, ay wala lang. 3 taon ng buong pusong dedikasyon. Tanging pinabayaan ni Mr. Gu bilang. Hindi pa magulang. Ano ang ginagawa mo dito? Shen Shuning? Anak nang, ang asawa ni Gu Chengzhou ay talagang si Miss Shen. Ito ay magiging kawili-wili. Maaari bang si Shen Shuning ay talagang ang anak na babae ng pamilya Shen? Shen Shuning, hindi mo talaga kayang pakawalan si Chengzhou, di ba? Nakaisip ka na naman ng ibang paraan para kumapit sa kanya. Shen Shuning, sinasadya mo ito, di ba? Alam mo na ang aming Chengzhou. Pumunta dito ngayon para humingi ng tulong kay Miss Shen. At sinadya mong pumunta para magpanggap bilang siya, di ba? Huwag mong isiping dahil lang ang apelyido mo ay Shen. Ikaw na ang tagapagmana ng pamilya Shen. Tingnan mo ang suot mo. Ang damit na ito, sino ang nakakaalam kung saan mo nakuha yan? Sabihin mo sa akin. Ang damit kong ito. Saan ito nanggaling? Tiyak na, binili yan ng matandang lalaki para sa iyo. Ang manok na ligaw ay manok na ligaw pa rin. Huwag mong isiping ang pagsusuot ng balahibo ng Phoenix ay gagawin kang Phoenix. Sino ang nangangahas na siraan ang aking anak na babae? Tio Shen, bumalik ka na! Si Li Chao ay tinawag siyang Tio Shen. Hindi siya basta. Isang simpleng tagapaglingkod. Hindi maaaring siya ay ang pinuno ng pamilya Shen, di ba? Si Shen Shuning ang tagapagmana ng pamilya Shen. Paano naging posible iyon? Kayo na naman. Plano nyo talaga ito para magpakitang tao at dayin kami. Paano naging tagapagmana ng pamilyang Shen si Shen Shuning? Sumusumpa ako sa Lee Group. Ang taong nakatayo sa harap mo ay ang pinuno ng Shen Group, si Shen Kingsong. Ito ang simbolo ng katayuan ng pinuno ng pamilyang Shen. Ako si Shen Kingsong. Well, Shen Shuning. Ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Shen. Bakit mo itinago sa akin? Pinalabas mo akong parang tanga. Nagmalasakit ka ba talaga sa akin? Sa buong Yundu, tayo lang ang pamilyang may apelyidong Shen. Kung nagbigay ka lang ng pansin, hindi mo ba malalaman? Hindi mo ba sinabing natatakot ka na habol ko ang yaman ng pamilya mo? Ang lalaking tulad mo bilang bantay ng pamilyang Shen. Iisipin ko pa ring sobrang bobo. Sasabihin ko na sana sa iyo, noong sinusundan mo siya, para mag-book ng hotel room. Ako ay talagang dadalhin si Weiwei sa ospital. Naipaliwanag ko na sa iyo. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Tama na, Gu Chengzu. Ano ang katotohanan? Wala na itong saysay. Shuning, pamilya tayo. Tingnan mo, ikaw at si Chengzhou ay kasal. Bakit parang malayo ka pa rin? Nakalimutan mo na ba? Mula nang dumating si Chen Weiwei sa aming bahay, puro masamang tingin ang ibinibigay mo sa akin at iniismiran mo ako. At sa bahay, nariyan pa ang mga papeles ng ating diborsyo na nakakalat. Lahat iyon ay hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan. Si Chen Weiwei ay hindi maihahambing sa iyo. Hindi iyon dahil hindi ako maihahambing kay Chen Weiwei. Ang pamilya Chen ang hindi kayang pantayan ang pamilya Shen. Shuning, pwede ka bang makipag-usap sa iyong ama? At magsalita ng mabuti para kay Chengzhou?
Imposible. Huwag kang magyabang, Shen Shuning. Huwag mong kalimutan, ikaw at ang anak kong si Chengzhou ay legal na kasal. Kapag umangat ang isa, lahat umaangat. At saka, ang pamilya mo na Shen, ikaw lang ang anak na babae, di ba? Ngayong kasal ka na sa aming Chengzhou. Kahit kalahati ng mga ari-arian ng pamilya Shen ay sa kanya. Nakakita na ako ng mga walang hiya, pero wala pang kasing walang hiya mo. Bienan, masyado naman yan. Ikaw ba ang gumagawa ng mga pagkaing panggamot sa lahat ng ito? Apo ni Dr. He, personal na naghanda ng medicinal meals para sa iyo sa loob ng 3 taon. Ano pa ba ang gusto mo? Pasensya na, Shuning. Mali ang pagkakakilala ko sa iyo dati. Tungkol sa ginawa mo nitong mga nakaraang araw, papalampasin ko na. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Sinong may kapal ng mukha na mang-api sa anak ko ng ganito, Huwazen? Papa. Huwag kang magalit sa taong tulad niya. Hindi sulit na sirain mo ang iyong kalusugan. Pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. Naiintindihan ko. Gu Chengzhou, ano ang nagbibigay sa iyo ng tiwala na ako ay nakatali sa iyo? Shuning, Itinuring ko si Ning Er parang isang marupok na kayamanan na natatakot akong malaglag at isang mamahaling hiyas na natatakot akong mawala bago pa man maging nasa hustong gulang ang anak ko. Hindi siya nagkaroon ng mas mababa sa 8 katulong sa kanyang paligid at ang 8 katulong na ito ay lahat espesyal na sinanay para sa kanya. Ngunit kayong dalawa, ang isa sa inyo ay may pamilya sa labas at ang isa naman ay nasisiyahan na pinagsisilbihan ng anak ko sa bahay. At pinipigilan pa siya. Tay, pasensya na. Mali ako. hindi, Shuning, kasalanan ko lahat. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo na isipin iyan. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan si Ning Er na bumalik kasama mo. Shuning, pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Alam kong mali ako. Shuning, dati, ako ay lubos na nabulag ng kasakiman. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi ba si Chengzhou ang pinakamahal mo? Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, bigyan mo ng isa pang pagkakataon si Chengzhou, okay? Hindi sa akin ka humihingi ng tawad. Humihingi ka ng tawad sa panganay na anak na babae ng pamilyang Yundu. Chengzhou, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin dati? Ito ay ang jade pendant na ibinigay sa akin ni Chengzhou. Chen Vai? Ang aking jade pendant bakit nasa kamay mo? Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Chen Weiwei, magsalita ka. Paano mo nakuha ang jade pendant? Ano ang sinabi mo? Ito ang jade pendant mo. Mr. Gu, abala ka talaga. At madali kang makalimot. Hindi ganyan, Chengzhou. Sa akin talaga ang jade pendant. Ito ang treasure box ng pamilya Gu namin. Naglalaman ito ng ancestral double fish jade pendant. Kapag nakilala mo ang taong gusto mong makasama habang buhay, ibibigay mo sa kanya ang kalahati. Handa ka bang tanggapin? Uwa, Kapag gumaling ako sa aking sakit, pakakasalan kita at iuwi, hindi na tayo maghihiwalay. si, Paano nangyari ito? Kaya ikaw pala si Xiaoning. kaya pala. Kaya iyan ang panlilinlang na ginamit mo. Para mapasunod mo si Gu Chengzhou. Noong una, nag-aalala ako na ang aksidente niya sa kotse ay nagdulot ng amnesia. Ang pagpilit sa kanya na maalala ay baka mag-trigger sa kanya. Hindi ko inaasahan na magpapadali para sa iyo. Hindi ganyan iyon. Ako ang mahal ni Chengzhou. Chengzhou, hayaan mong magpaliwanag ako. Ako ang tunay na Xiaoning. Kaya ikaw pala ang hinahanap ni Chengzhou sa loob ng maraming taon, Xiaoning. Ang hinahanap niya sa lahat ng mga taon na iyon. Ang liit ng mundo. Magkakapamilya pala tayo. Magkakapamilya na nagkakilala. Sino ang pamilya sa'yo?
Ang aking anak ni Shen King Song, ay hindi isang bagay na maaari mong kunin kung kailan mo gusto at itapon kung kailan mo gusto. Tapos na, tapos na. Shuning, hayaan mong magpaliwanag ako. Dinala ko siya sa ospital dati, sa akalang siya ay ikaw. Nalinlang din ako. Mga biyenan, ang aking anak na si Chengzhou ay naging binulag ng sinungaling na ito. Tingnan mo, ang bagay na ito, paano kung pabayaan na lang natin? Huwag mo na yang isipin. Shuning, bibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Ning huwag ka nang tumalon sa apoy. Huwag mong kalimutan kung gaano ka walang utang na loob ang pamilya nila. Huwag kang mag-alala, Tay. Hindi naman ako ganoon katanga. Kung tutuusin, May, dugo mo akong dumadaloy sa aking mga ugat. Biyenan, bilang nakatatanda, dapat hindi natin pinaghihiwalay ang mag-asawa. Bakit mo sila pinag-aaway? Tumigil ka sa pagpapanggap na kamag-anak. Hindi ka biyenan sa pamilya ko. Ang pamilya Gu ninyo ay nang maliit sa aking mababang pinagmulan. Bakit ngayon? Kayo'y biglang nagmamadaling bumalik? Hindi ganoon iyon. Sa tingin ko, hindi lahat ay hindi pagkakaunawaan. Kanina sa pintuan, ano ang sinabi mo? Sabi ng isa, mababa ako. Sabi naman ng isa, mayroon akong maruming sakit. Ang mismong taong tinatawag mong mababa at may sakit. Sa loob ng 3 taon, nagde-deliver ako ng pagkain. Sa loob at labas, nag-aalaga ng pamilyang ito. Ako. Napagkamalang kita na ibang tao. Alam ko kung gaano kamatataling mali ako. Ang dahilan kung bakit naging labis akong may kinikilingan sa kanya ay dahil napagkamalan ko siya na ikaw. Kung ako pa rin ang na inakala mong walang perang si Shen Shuning, magiging ganito ka pa ba? Talagang hindi. Sabi mo lagi akong pera-pera. Sa tingin ko, ang tunay na mga pera-pera ay ikaw. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam na mawalan lahat ng pera mo. Oy, katulong Wang, nakilala ko si Li Chao ngayon. Sa tingin ko, siya ay isang napakakawili-wiling tao. Ngayon, mamuhunan ng 50 na bilyong dolyar sa Li Group. 50 bilyong dolyar? 50 bilyong dolyar lang? Sapat ba iyan para mabigla ka? Shuning, huwag kang ganito. Alam na alam mo na hindi magkasundo ang Chengzhou natin at si Li Chao. Sinisubukan mo bang saktan ang puso ni Chengzhou? At dahil sa iyong pamilyang Shen, ang pamilya naming Gu ay nasa binggit ng pagbagsak. Nakikiusap ako sa iyo. Ang iyong ina ay nakikiusap sa iyo, tulungan mo si Chengzhou. Wala nang ibang dahilan, kundi para sa ilang taon ninyong kasal. Kung sinabi mo sa akin ilang araw ang nakaraan, baka naisip ko, napakawalan ka. Pero ngayon, huli na ang lahat. Siya yun. Lahat ng nasa pagitan mo at ni Chengzhou ay dahil sa kanya. Siya ang dahilan. Matandang mangkukulam, pakawalan mo ako. Shuning. Siya ang may kasalanan. Tuturuan ko siya ng leksyon ngayon din. Huwag kang magalit, okay? Bitawan mo ako. Ako ay isang binibini ng pamilyang Chen. Anong tapang mong gawin ito sa akin? Pamilyang Chen lang? Ano ba ang dakila dito? At may tapang ka pang magyabang dito? Ang manugang kong babae ay taga Yundu, ang binibini ng pamilyang Shen. Huwag mong kalimutan. Ang pamilyang Shen, hindi man lang kinikilala ang kasal na ito. Ikaw lahat, ikaw. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magagalit si Shuning. Matandang broka kang. Anong klaseng mabuting tao ka? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin? Napalitan si Shen Shuning sa paggawa ng gamot na pagkain. Tama na.
Sa tingin mo ba hindi pa sapat ang sitwasyon? Shuneng? Ano pa ang mayroon na hindi ko alam? Umalis ka dito. Shuning, tama ang hula ko, hindi ba? Ano? May apo akong lalaki? Ninga, Tay, ayos lang ako. May sira sa ulo si CEO Gu. Dapat siyang magpatingin. Hindi dito. Hindi niya maintindihan. Kung sinabi mo sa akin ng ilang araw ang nakaraan, maaaring isinasaalang-alang ko pa. Napalayain ka. Pero ngayon ay huli na. Ano ang nangyari sa anak ko? Kailan ito nangyari? ikaw na tanga? Paano mo natatanong iyan? Oh, mahal kong biyanan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Kumalma ka, bakit mo siya sinasaktan? Ikaw na matandang bruha, manahimik ka. Dahil tanga ka. Binintang mo ang anak ko sa pagnanakaw ng mga lihim ng iyong walang kwentang kumpanya at ikinulong mo siya. Pagkatapos, umalis sa inyong bahay. Siya ay labis na nabalisa. Nagpakita siya ng senyales ng pagkalaglag, bahagya naming nailigtas ang sanggol. Galit na galit ako. Ako. Hindi ako ang nag-order. Ngayon, ako ba? Huli na para sabihin kahit ano. Hindi ako tao. Chengzhou, huwag kang ganyan. Oh, anak ko. Maniwala ka man o hindi. Ang pagkidnap sa iyo ay hindi ko ideya. Kung ideya mo man o hindi. Ang ginawa mo noong ako ay nakidnap ay hindi mapapatawad. Hoy, ako ito. Shen Shuning. Gusto kong marinig ngayong araw na ito, ang balita na ang Chen Group ay nag-bankrupt. Opo, miss? Shen Shuning, ikaw, ginawa ko ang lahat ng ito. Wala itong kinalaman sa pamilya ko. Patawarin mo ang pamilya ko. Alam mo mula pa sa simula na ako ay buntis. 'Di ba? Wala akong alam. Huwag kang lalapit. Sisiguraduhin kong mananatili ka sa Yundo magpakailanman. At ang Yundo ay teritoryo ko. Sisiguraduhin kong sa natitira mong buhay, mamumuhay ka sa paghihirap. Mga guwardiya, ilabas ninyo siya. Ah, Ikaw pala. Ikaw ang dahilan kung bakit wala akong matabang apo. Chengzhou. Sinaktan mo ako. Bakit ka nagsinungaling? Bakit mo pinatay ang ating anak? Mahal na mahal lang kita, Chengzhou. Chengzhou. Gusto lang kita ng sobra-sobra. Ano bang mali ang nagawa ko? Chengzhou. Bitawan mo na. Naghihingalo na siya. Kung mamatay siya, makukulong ka rin. Chengzhou. Ayaw mo ba talaga makipag-ayos kay Shen Shuning? Ang pagmamahal mo ay nakakasuka. Hoy, Tae. Huwag mo akong tawaging Tay. Tingnan mo ang ginawa mo. Wala na ang Chen. Hindi ka na kailangan bumalik. Mula ngayon, ako si Chen Sanmao. Hindi ka na ituturing na anak ko. Tae. Paano nangyari ito? Ilang minuto lang ang nakalipas. Sarado na ang kumpanya ni Go. Nakuha ko. Chengzhou, iniwan ako ng tatay ko. Pwede mo ba akong kupkupin? Wala na talaga akong mapuntahan. Tigilan mo ako ng pagsusuka. Shuning.
Gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Ninger. Mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng pamilya Shen. 1. Hindi ka na pwedeng maging kasing sutil tulad ng dati. Kahit pa ang batang Gu na iyon magmakaawa sa iyo, sana ni tatay ay maging matatag ka, tulad ng pagkamatatag mo ngayong araw. Tatay, huwag kang mag-alala. Ang dating Shuning ay patay na. Changju, ilang araw ka nang hindi kumakain. Kahit uminom ka lang ng tubig. Anak? Kung patuloy kang hindi kumakain o umiinom, masisira ang katawan mo. Ang katawan na ito ay orihinal na pinagaling ni Shuning. Pero ginamit ko ito para saktan siya. Hayaan ng masira. Hindi naman talaga ito akin. Anak? Ang katawan na ito, pagkatapos ng lahat, ay inalagaan ni Shen Shuning araw at gabi. Ang pagsasaktan mo sa sarili mo ng ganito, hindi ba sinasayang mo lahat ng pagod niya? Nanay, alam mong pagsisikap niya ito. Bakit kayo ni Chen Weiwei nagsanib puwersa para dayain ako? Ako ang sarili mong anak. Bakit ka nakisama sa kanya para dayain ako? Anak, sana lang na maging mas mabuti kaysa dati. Hindi ko alam noong mga panahong iyon na si Shen Shuning ang tagapagmana ng pamilyang Shen. Kung alam ko lang, hindi ko sana siya ginanoon. Tingnan mo. Ang pamilyang ito hindi ba inalagaan ni Shuning? Ngayong wala na siya. Ang pamilyang ito. Parang tahanan pa ba ito? Tama sila. Ako, si Gu Chengzhou, ay isang tanga. Ang pinakamalaking tanga sa mundo. Nawala ko ang babaeng pinakamamahal ko. Anak, anong problema? Huwag mong takutin ang nanay mo. Kahit na si Shen Shuning ay ang pinakamakapangyarihang tagapagmana sa Yundu, hindi naman masama ang anak ko. Baka bumalik siya sa loob ng ilang araw at bumalik. Hindi siya babalik. Sige, kung ayaw, ayaw. Sa tingin ko, si Shen Shuning, bukod sa status na iyon, wala nang ibang maipapakita. Nanay. Noong nakikipagtalo ka kay Shuning dati, lagi mong binabaliktad ang katotohanan, hindi ba? Hindi ganoon. Tama sila. Bulag akong naging masunurin. Isa lang akong talunan. Chengzhou, saan ka pupunta? Shuning, nakita mo ba si Chengzhou? Kung hindi mo siya mahanap, pumunta ka sa pulisya. Huwag sa akin. Pero naghanap na ako sa lahat ng lugar. Hindi ko siya mahanap. Tumawag ako pero walang sumagot. Hindi ko na talaga alam ang gagawin. Nag-aalala ako na baka may nangyari kay Chengzhou. Nagkaroon ka na rin ng anak. Dapat maintindihan mo ang puso ng isang ina. Wala kang karapatang banggitin ang aking anak. Kahit hindi ito ipinanganak, anak pa rin ito ng pamilyang Gu. Mukhang ang leksyon na ibinigay ko sa iyo noong nakaraan ay hindi sapat. Pinakuha mo ba si Chengzhou? Kung hindi, bakit hindi ko siya mahanap? Yan pala ang gusto mong sabihin. Anak, saan ka nagpunta ng mga araw na ito? Hindi ko alam na si Mr. Gu ay may ugaling manitik. Hindi ko sinadyang abalahin ka. Gusto ko lang makita kung kumusta ka. Hindi ko akalain na ang sikat na presidente ng Gu Corporation ay parang daga sa imburnal na may ugaling sumilit. Shen Shuning, huwag kang mag-exaggerate. Kahit nagkamali kami sa iyo, hindi mo dapat kami tratuhin ng ganito. At saka,
Ikaw at ang aming Chengzhou ay hindi pa hiwalay. Ganyan pa rin ang bibig mo. Pinipilipit mo pa rin ang mga bagay tulad ng dati. Sayang, ang manugang na hinamak mo noon ay tagapagmana na ng nangungunang pamilya sa Yundu. Ngayon, ang anak mo ay naghahabol sa akin. Hindi man lang mahawakan ang isang laryo ng tarangkahan ng pamilya Shenko. Ah, naalala ko na. Nabangkarote ang kumpanya ng anak mo. Kailangan mo ba akong magrekomenda ng ilang disenteng nursing home? Pagkatapos ng lahat, dahil wala na ang iyong manugang, may maghahatid sa iyo, di ba? Ikaw, Ma, Nagpapakabait ka ngayon, nasaan ka noon? alam ko, maraming ginawa ang nanay ko sa iyo noon. Humihingi ako ng tawad sa ngalan niya. Pero biktima rin ako, alam mo. Tigil mo yan. Hindi ako interesado sa anuman sa sinasabi mo. Bukod doon, ang mga ginawa niya noon, talaga bang wala kang alam sa mga iyon? Ginoong Gu, huwag mong lokohin ang sarili mo sa pamamagitan ng pagkukunwari. Ginoong Gu, mula simula hanggang wakas, hindi mo alam kung ano ang iyong problema. Ang bobo mo, parang baboy. Dalhin mo ang nanay mo at lumabas ka sa bahay ko. Pasensya na. Alam ko huli na ang lahat ng sasabihin ko ngayon. Shuning, ano ang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Patawad? Ginoong Gu, masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. kasalanan ito lahat ni Chen Weiwei. Anong kinalaman ni Chengzhou dito? Kung hindi dahil kay Chen Weiwei na nagkunwaring ikaw, sana kami ay magiging masayang pamilya. At saka, noon pa man, kung hindi dahil kay Chengzhou na nagligtas sa iyo mula sa sumasabog na pabrika, nagligtas sa iyo, mabubuhay ka pa kaya ngayon? Anong tinatawanan mo? Isang pabor na nagligtas ng buhay. Hindi ganoon kadaling bayaran. Isang pabor na nagligtas ng buhay. Oo, bulag talaga ako. Ginamit ko ang buong kabataan ko at isang buhay para bayaran ang pabor mong ito. Sa tingin mo ba ako, Shen Shuning, pakialam ko sa maliit mong pabor? Noong panahon na iyon, kahit wala ka, ang mga tauhan ng tatay ko hahanapin ako sa susunod na segundo. Swerte ka lang. Ngayon ang pabor na ito, binayaran ko ito sa buhay ng aking anak at kalahati ng sarili kong buhay. May interes, ganap na. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Buhay man o patay, wala tayong pakialam sa isa't isa. Ano ba talaga ang nagdulot sa atin ng ganito? Sa tingin ko hindi mo malalaman. Shuning, Nanay, kung talagang anak mo ako, tigilan mo ang pakikialam sa mga bagay-bagay namin ni Shuning, okay? sinisisi mo pa rin ako ngayon? Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Paano mo ako magaganyan? Noon, pinalaki kita sa lahat ng hirap. At ngayon sinisisi mo pa rin ako? Shuning, bababawiin kita sigurado. Anak, bumalik ka na. Anong mga grocery ang binili mo? Bakit gulay na naman? Dahil nag-deliver ako ng pagkain ngayon at kumita lang ako ng 100 piso. Si Shen Shuning dati ay nagsasabi na kaya niyang kumita ng 300 isang araw. Dahil ginawa niya ito araw at gabi. Ako ay isang talunan lang. Anak, baka, dapat mong hilingin sa kanya na bumalik. Sa ganoon, hindi mo na kailangang mag-deliver ng pagkain at hindi na rin ako gagawa ng gawaing bahay. Patuloy akong magde-deliver ng pagkain hanggang sa makagawa ako ng kasing daming deliver gaya ng ginawa niya. At saka, bakit mo naman naisip na babalik siya para maging alila natin? Shen Shuning, hindi ako naniniwala na iiwan mo talaga ang anak ko at hindi na babalik.
Kaya kumpara sa paghahanap buhay sa labas, ito ang pinakamahirap. Shuning. MS, Shen, sa pagkakataong ito, pinamunuan mo ang pamilyang Shen upang makuha ang pinakamalaking lupang pwedeng paunlarin sa Yundo. Ano ang plano mong itayo? Pasensya na, iyon ay confidential sa ngayon. Kung gayon, MS, Shen, masasagot mo ba tungkol sa mga chismis na ikaw ay dati ng kasal? Totoo ba yon? Totoo iyon. Pero bata pa ako noon. Puro laro lang iyon ng bata. Ang lalaking nakikitang kasama mo kamakailan, ang lalaking iyon, siya ba ang magiging pangunahing lalaki sa susunod mong kasal? Pasensya, iyan ay confidential. Hindi, Shuning, ito ay hindi totoo. Nagsinungaling si Shuning sa akin. Kailangan kong hanapin si Shuning at tanungin siya. Aalis na ako. Magkita tayo mamaya. Mahal kita. Shuning, lalabas ka ba? Bakit nandito ka na naman? Totoo ba ang sinasabi sa balita? Ginoong Gu, sa anong kapasidad mo ako tinatanong tungkol dito? Hindi ko pa pinirmahan ang kasunduan. Shuning, alam mo ba? Ngayon, nagde-deliver ako ng pagkain araw-araw at nalampasan ko na ang dami ng order mo. Ngayon naiintindihan ko na ang nararamdaman mo. Ngayon alam ko na kung bakit pagkatapos mag-deliver ng pagkain, ang lakas ng amoy ng gamot sa akin. At sa wakas naiintindihan ko na ang hirap ng araw-araw. At naiintindihan ko na bilang isang babae, ang paghawak ng tahanan at trabaho ay talagang mahirap. Alam ko rin na ang isang babae na pinapanood ang lalaking mahal niya na kasama ang iba ay sobrang sakit. Ano ba talaga ang gustong mong sabihin? Sinasabi ko lang na naiintindihan na kita ngayon. Napakamali ko noon. Ang alitan mo at ng nanay ko, hindi ko dapat ipinikit ang mata ko dito, at hindi ko dapat naging tanga para ipalit ang mukha mo sa iba. Nakumuha ng mata ng isda para sa perlas. Tapos ka na? Shuning, may date ka ba? Ginoong Gu, nakatira ka ba sa tabi ng dagat? Ang dami mong pakialam. Shuning, sa tuwing isipin kita sa hinaharap, nakasama ang ibang lalaki. Ang sakit ng puso ko nang hindi mapigilan. Shuning, nitong mga nakaraang araw, iniisip kita sa bawat sandali. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ba dati kang sobrang mayabang? Gusto mo bang humingi ako ng tawad sa iba? Bakit ngayon para kang aso, na kumakawag ng buntot at nagmamakaawa? Ang Shen Shuning noon ay patay na. Ang kasalukuyang Shen Shuning ay si Shen Shuning, ang tagapagmana ng pamilya Shen, at ikaw, Gu Chengzhou, ay hindi magkakaroon ng koneksyon sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Shen Shuning. Shen Shuning. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nabaon sa utang ang pamilya ko. Ngayon hindi na ako makauwi, hinding-hindi kita pakakawalan. Sige, tigilan mo ako sa pagmamadali. May naabutan ako. Shen Shuning. Paano na ang isang walang ingat na salita mo? Makasira ng lahat ng meron ako. Bakit mahal na mahal ka ni Chengzhou? Ano ang karapatan mo? Ano ang karapatan mo? Yung taong nakilala si Chengzhou ilang taon na ang nakalipas, ay hindi ako. Bakit yung taong mahal ni Chengzhou, ay hindi ako? Bakit hindi ako anak ng pamilya Shen? Naiintindihan ko. Shen Shuning. Shen Shuning. Ano ang karapatan mo? Ano ang karapatan mo? Hindi ka maaaring mabuhay ng mas maganda kaysa sa akin. At ikaw, sa lahat ng tao, ay hindi. Shen Shuning, mamatay ka na. Shuning, ingat. Ah. Paano nangyari ito?
Guwardiya, hulihin siya. Kung aalis ako, sa totoo lang, maganda ito. Isipin mo itong aking pagbabayad sala sa iyo. Huwag kang magsalita. Hindi ka mamamatay sa sugat na ito. Nag-aalala siya sa akin. Mapapatawad ba niya ako? Gu Chengzhou, tingnan mo ang babaeng mahal mo. Mamamatay ka na sa harap niya, at walang pakialam siya. Ito ang babaeng minahal mo, walang puso at makasarili. Bakit hindi mo ako tingnan? 1,000 beses akong mas mahusay kaysa sa kanya, 10,000 beses na mas mahusay. Chengzhou, Gu Chengzhou. Ihatid siya sa pinakamahusay na ospital sa Yundu. Sabihan ang ospital na gawin ang lahat ng posible. Lahat ng gastusin ay sasagutin ng pamilya Shen. Oo. Hindi ko inaasahang magiging matapang ka ng ganyan. Naglakas loob ka pa na pumatay ng tao. Ang leksyon na itinuro ko sa iyo noon, hindi ba sapat? Pa, Shen Shuning. Tingnan mo ang mukha mo, ang dumi-dumi mo. Sayang at hindi kita napatay. Pinapangarap kong patayin ka. Bakit bawat oras, nakatakas ka? Sa tingin mo ba si Gu Chengzhou hindi kinuha ang kutsilyo para sa akin, at kaya mo akong patayin? Sa tingin mo ba ang mga bodyguard ng pamilya Shen, pandekorasyon lang? Oo, ikaw ang pinakamataas, na binibini ng isang malaking pamilya sa Yundo. Ginagamit mo lang ang iyong katayuan, para mang-api ng lahat. Ikaw lang, kinuha mo ang lahat sa akin. Si Gu Chengzhou ay akin. Ang kayamanan at karangalan ay akin. Magnanakaw ka, ninakaw mo ang lahat sa akin. Chen Vaivai. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ano ang pagkakaiba sa pagitan mo at ng isang baliw? Ninakaw mo sa akin si Kuya Chengzhou. Kinuha mo ang lahat sa akin. Nag-set up ako ng pagtatagpo sa hotel. Ako ang nagdirect at gumanap. Sinadya kong mapag-isip ako ni Gu Chengzhou ng mali, pagiging unreasonable, paggawa ng gulo. Inudyok ko ang kanyang ina na puntiryahin ako kahit saan, at ang pagkamatay ng aking anak. Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng ito. Ang tinatawag mong pag-ibig ay kasakiman na nababalot ng pagkukunwari at pagmamay-ari. Ginagamit mo ang pag-ibig bilang bandila upang bigyang kasiyahan ang kasakiman sa iyong puso. Hindi mo minahal si Gu Chengzhou. Ang mahal mo ay ang kanyang katayuan bilang tumataas na bituin. Ang mahal mo lang ay ang kanilang pambobola. Nagseselos ka. Grabe kang magselos. Kaya wala kang inuurungan. Gamit ang lahat ng maruruming taktika. Sayang, ang peki ay peki pa rin. Kahit magsuot ka ng damit ng dragon, hindi mo mababago ang nasa iyong buto. Ang kaluluwa ng daga sa imburnal. Hindi totoo. Mahal ko siya. Mahal ko si Chengzhou. Kasalanan mo lahat. Ikaw ay isang asong babae. Mamamatay ka ng miserable. Mga bantay. Patahimikin ninyo siya, sobrang ingay niya. Isuko siya sa pulis. Ipaalam kay Attorney Liu. Ihain ang kaso para sa kidnapping at tangkang first-degree murder. Ang ebidensya ay tiyak. Gusto ko siyang mabulok sa kulungan. Chengzhou, oras na para inumin ang iyong gamot. Kinontak ko si Shuning, pero hindi ko siya maabot. Huwag kang mag-alala, kahit kailangan kong lumuhod sa isang tao, ibabalik ko siya para sa iyo. Nanay, ang dokumento sa drawer ng kama, kunin mo. Anak, Gu Chengzhou. Ang sakit ng tiyan ko. Dalhin mo ako sa ospital. Ikaw ang may gusto niyan. Tara na. barat mo, anong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob ngayon para kausapin ako ng ganyan? Nenga, Sina, ang mundo ay malawak. Dapat kang makakita ng marami. Nandito ako sa bahay. Wala kang dapat ipag-alala. Kung mapagod ka, umuwi ka at magpahinga.
Si tatay ay laging nandito naghihintay sa'yo. Tatay, uuwi ako palagi para makita ka. Alagaan mo ang sarili mo. Mhm.